Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagde-deploy ng mga Pinoy seafarers sa Northern Black Sea. Dahil pa rin yan sa tensyon sa lugar. Si Victor Liantino nakatutok. Nakabalik na sa bansa si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak mula sa kanyang 3 araw na official visit sa Romania, Saudi Arabia at Turkey. Personal na binisita ng kalihim ang mga seafarers na naipit sa tensyon sa Northern Black Sea. Direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat. Ayon sa kalihim, 174 na mga Pilipinong tripulante ang ligtas na nakauwi sa bansa. Mula ito sa 222 na mga Pilipinong apektado ng mga drone and missile attacks sa kanilang mga barko. So higit kumulang mga 70% na ng mga tripulante na apektado ay nakauwi na. Kasalukuyan na rin inaasikaso mga pag-uwi ng 13 nasawi habang patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawala. Pansamantalang ipinagbabawal ng DMW sa manning agencies na maglayag sa Northern Black Sea ang mga barkong may lulang Pilipino. Nagsagawa rin ng kalihim ng mga hospital and prison visits sa Bucharest at Saudi Arabia upang tulungan ang ibang mga overseas Filipino workers. Matindi talaga ang hidwaan doon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay na rin sa security assessment ng DND, ng DFA. Kinumpirma rin ng DMW na 3 Pilipinong seafarers ang biktima ng physical assault habang naka-onshore leave sa Bristol, England noong Hulyo 31. Ayon kay Kakdak, inatake at binugbog ang mga biktima ng mga sospek. Nakauwi na sa Pilipinas ang 2 tripulante na may minor injuries, habang nananatili naman sa ICU at nasa malubhang kalagayan ang isa pang biktima. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa UK ang mga sospek habang tuloy ang investigasyon. Ihintayin natin siguro muna ang resulta ng investigasyon. Maraming mga haka-haka at spekulasyon but it appears to be a physical attack, a physical assault. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na walang Pilipinong nadamay o nasugatan sa nangyaring malakas naman na lindol sa Colombia. Victor Liantino, IBC News.